ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam. Oras sa Bishop Ephraim Fahutagana, alas 4:14. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine. Mainit na ang panahon, mainit pa ang mga issues, may gera pa sa Middle East. Ano ba yan? Patong-patong na init lakas. Summer breeze Meron pang mainit ang ulo. Mainit. blowing through the jazz. Magandang hapon Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules. Oy, Congressman Suntay, magsimba ka sa Baklaran. Dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Napatunayang sufficient in substance sa komite ng Kamara. Naku,
Panay, ididiretso na sa Senado. to the doorstep. Vice President Sara Duterte nagreklamo ng perjury laban sa umano'y nagpakilalang big man na si Ramil Madriaga. Bagman. Singil sa kuryente, namumura na namang tumaas dahil sa kaguluhan sa Middle East. Evening on a Friday night. Hirit na 4-day work week para makatipid sa enerhiya. Handang pag-aralan ng Malacanang ayon kay Undersecretary Claire Castro. Grupong Gabriela sumugod naman sa Department of Finance. Bat sa mga pangunahing bilihin, hiniling na iginiit na suspindihin. Repatriation sa mga Pilipino sa gitnang silangan posibleng nakatuon sa land travel dahil sa panganib sa paglipad ng mga eroplano ayon sa DMW. 11 vice mayors ng Bulacan na ipit ng kaguluhan sa Middle East. Yung iba stranded sa Dubai ayon sa DILG. Mga kababaihan, galit sa sexist comment ni Quezon City Congressman Bong Suntay. Hindi kontento sa public apology. So Parang yung apology niya parang galit pa eh. Galing sa Ilong Lacan. Hindi parang hindi sincere. Ayan. makes me feel fine. Kaya pati ang Malacanang, ayan, nakarating na sa Malacanang. Binatikos din si Congressman Bong Suntay. Samantala mga barkong pandigma ng China nagkalat sa West Philippine Sea na doble ang bilang sa pagpasok ng buwan ng Marso ayon sa Philippine Coast Guard. State of calamity na mumurong ideklara sa Isabela dahil sa epekto ng tagtuyot sa mga maisan. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, nakalusot na sa House Committee on Justice ang mga impeachment complaints In the window. laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ito'y matapos ideklara-ring sufficient in substance ang inendorsong reklamo ni na Congressman Francisco Paulo Ortega V at Bienvenido Abante Jr. na kapwa nakuha ng botong 54-1 at 0 abstain. Narito ang sitwasyon, botohan sa Kamara de Representantes. With 54 votes in the affirmative and 1 vote in the negative, with 0 abstention, the chair declares the Cabrera impeachment complaint sufficient in substance. So ruled. Dahil dito ay magpapadala ng kopya na mareklamo ang Committee on Justice sa kampo ni Vice President Sara Duterte para tumugon dito sa loob ng 10 araw. Hanging in the Matapos ng mga makuang tugon ng Vice Presidente ay magsasagawa ng pagdinig at na magpapasa ng report ang komite sa Kamara sa loob ng 60 session days. Balikan natin muli ang Kongreso. I move to issue notice to the Vice President or the respondent to the impeachment complaints to file our answer to the impeachment complaints within a non-extendable period of 10 calendar days from receipt of this notice. Thank you, Madam Chair. There is a motion for the issuance of notice to Vice President Sara Duterte for the filing of her answer to the 2 impeachment complaints within the non-extendable period of 10 days. Do I hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is granted. see the paper laying on the side. Samantala, iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi niya prioridad ngayon ang kinakaharap niyang mga impeachment complaint sa ambush interview bago ang kanyang paghahain ng reklamo sa Taguig City Prosecutor's Office. Sinabi ng Vice Presidente na mas marami siyang trabahong dapat asikasuhin sa kanyang tanggapan kaysa tutukan ng deliberasyon ng House Committee on Justice. Tumanggi ring magbigay na detalye si Vice President Sara kung ano ang ginagawang paghahanda
paghahanda ng kanyang defense team. Ayon naman sa kanyang legal counsel na si Attorney Paulo Panelo Jr., mas mabuting hintayin na lamang ang magiging proseso ng komite. Narito ang bahagi ng pahayag ng pangalawang Pangulo at ni Attorney Panelo. Marami akong ginagawa sa trabaho. Hindi yan yung prioridad ngayon ng Office of the Vice President. Answer that. It's best to ask Attorney Poa, but there's a procedure in the House Justice Committee na susundin, so antayin na lang natin na masunod yung proseso. Samantala, naghain si Vice President Sara Duterte Carpio ng reklamong perjury laban sa nagpakilalang dati niya umanong bagman na si Ramil Madriaga sa Taguig Prosecutor's Office kaninang umaga. Kasama ang 5 testigo at si Attorney Paulo Panelo Jr. At dito sinabi ng kampo ni Vice President Duterte na isang malaking kasinungalingan ang mga paratang ni Madriaga laban sa Vice Presidente. Ayon kay Attorney Panelo Jr., binigyan din sa isinumiting affidavit na hindi magkakilala ang dalawa at kailanman ay hindi naging bahagi ng Presidential Security Group at Vice Presidential Security and Protection Group itong si Madriaga. Kumpiyansa ang kampo ni Duterte na makahanap ang prosecutors ng probable cause sa reklamo na mauwi sa conviction. Matatandang inakusahan ni Madriaga ang Vice President Sara na tumanggap umano ng campaign funds mula sa mga drug lords at pogo noong 2022. Sinabi pa ni Madriaga na 2 beses niyang binisita si binisita ni 2 beses niya siyang binisita ni Vice President Sara sa kanyang kulungan sa Camp Bagong Diwa para patahimikin. Narito si Attorney Paulo Panelo Jr. Imposible yung pinaparatang niya laban kay VP Sara. So we are confident that this is more than sufficient to for the prosecutors to find probable cause and to determine that there is reasonable certainty of conviction. VP Sara was accompanied today by 5 witnesses, including 2 former PSG commanders who have testified that they don't know any Ramil Madriaga. Sa iba pang balita, namumurong tumaas din ang halaga ng kuryente dahil sa sigalot sa gitnang silangan. Sa katunayan, inamin ng Meralco na pinangangambahan ang increase sa mga susunod na buwan, epekto ng tinatawag na inflationary pressures mula sa nangyayaring gulo sa Middle East. Ito ay kahit ang source ng energy ng kumpanya ay hindi galing sa oil-fired power plants. Paliwanag ni Meralco Vice President at Head of Utility Economics Larry Fernandez, 60% ng energy sources ay mula sa natural gas na ang kalahati ay mula sa malampaya at imported na liquefied natural gas. Ang natitira na 40% ay mula sa coal-fired power plants, renewable energy at sa wholesale electricity spot market. Ipinahayag ni Fernandez na kapag tumaas ang halaga ng krudo sa Dubai, gagalaw din ang presyo ng gas mula sa malampaya at lilikha ng domino effect sa buong sektor ng enerhiya. Sumugod naman sa Department of Finance sa Ross Boulevard, Pasay City ang women's group na Gabriela upang hilingin ang agarang pagbasura sa value-added tax o VAT sa mga paunahing bilihin, gayon din ang excise tax sa petroleum products. Ayon sa Gabriela, kailangang kumilos ang gobyerno dahil sa walang humpay na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Binatikos din nila ang administrasyong Marcos sa gitna ng sunod-sunod na taas presyo na labis na nagpapahirap sa mga mamamayan. Bilang bahagi ng protesta, nagsagawa ang Gabriela ng simbolikong pag-agis ng mga bulok na produkto sa logo ng Department of Finance bilang pagtutol sa tinawag nilang bulok na priority sa ekonomiya ng bansa. Sinabi pa ng Gabriela na hindi rito nagtatapos ang kanilang kilos protesta dahil dadalhin nila ang mas malaking panawagan sa darating na paggunita ng International Working Women's Day sa Marso 8.
Samantala, walang kapangyarihan ang Department of Energy na diktahan ang presyo ng mga produktong petrolyo sa gitna ng nagpapatuloy na sigalot sa kanlurang Asya. Ayon kay Secretary Sharon Garin, tali pa rin ang kanyang kamay dahil sa umiiral na oil deregulation law. Dahil dito, ang kaya lamang umano nilang gawin ay i-monitor ang presyuhan nito sa world market. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Garin. Ang preso, hindi namin makokontrol. Kung palagay namin may abuso, kapailan lang ng kaso or nung investigahan. Pero we cannot dictate them before nila i-impose. So yun po yung problema talaga ng sistema natin. Siguro, it's time to revisit the oil regulation. Ayan. Sinabi naman ni Garin na makikipagpulong ito sa mga oil company para sa posibleng pag-uutay-utay ng oil price hike lalo't inaasahang sisirit pa ang presyuhan ng langis sa mga susunod na linggo. Samantala, bukas sa Malacanang na pag-aralan ang mungkahing 4-day work week bilang bahagi ng hakbang sa pagtitipid ng pamahalaan. See the curtains Ito'y sarap na inasa epekto ng presyo ng langis ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na maaari itong pag-aralan ng pamahalaan lalo na kung lalala pa ang sitwasyon sa Middle East. feel fine. Pero niliro ni Castro na sa ngayon ay wala pang pinag-usapan tungkol sa nasabing suggestion. Kahapon naman ay nanawagan ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng pamahalaan at sa publiko na magtipid sa pagkonsumo ng enerhiya. Narito si Yusek Claire Castro. Maaaring pag-aralan po ng Pangulo ang ganyang suwestyon, lalo na kung magiging malala pa po ang nangyayaring Israel-Iran issue. Sa ngayon po ay hindi pa po ito na pag-uusapan. Samantala, pinag-aaralan ng Department of Migrant Workers ang posibilidad ng land travel bilang pangunahing opsyon sa repatriation ng mga manggagawang Pilipino sa gitnang silangan. Sa pulong balitaan sa Mandaluyong, sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na kabilang ito sa mga alternatibo nilang nakikita habang sarado pa ang mga maraming airspace at barado ang Strait of Hormuz. Bagamat ayaw nang magbigay ng karagdagang impormasyon dahil sa security reasons, binanggit ni Kakdak na aasa sila sa tulong ng Department of National Defense. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Kakdak. And given the closure of the airspace and airports in many of the attack Gulf states, including Israel, of course, and so we are looking at possible alternative ways. And kung sarado ang air option, then possibly land options are there, but that is as far as I go. Okay? Hindi ko na sasabihin yung detalye. Unang tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na handa ang expertise at assets ng militar sakali magkaroon ng go signal sa pag-uwi ng mga Pinoy na naipit sa gera. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. 11 Vice Mayor sa Bulacan abay naipit na stranded sa Dubai ayon sa DILG. Ba, ginagawa doon? Ano, may lakbay aral sila? Aywa. Samantala, nako, pati ang Malacanang nagalit na rin at binatikos ang sexist comment ni Congressman Bong Suntay. Pati ang pamilya ng actress na si Anna Curtis ay nagalit din sa kongresista. Ayan, mga kababaihan, nagalit din. Nagbigyan ng public apology si Congressman Suntay, pero hindi pa rin po tanggap dahil wala daw pong sincerity ang Hindi kanyang galing sa apology. puso. Galing lang sa nguso, lakay. Wala daw sa puso. Wala, galing sa nguso. Oo, lip service lang Ay, nako talaga. Kaya ingat-ingat po, ha? Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. RH Break Time! Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Ay kuyang Lieutenant Larry Francisco. Aloha! 4:30. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MBC Milyones! MBC Milyones! Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milyones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milyones 2026. Sali na! MBC Milyones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa ka ba sa mga mahilig kumain ng sili o mga pagkaing maaanghang? Alam nyo ba na bukod sa pampagana at dagdag pampalasa ito sa ating pagkain, ay may benepisyo pa pala ang maanghang sa ating katawan? Ayon sa WebMD, maraming benepisyo ang makukuha natin sa pagkain na maanghang, tulad na lamang ng pampalakas ng ating immune system dahil sa taas ng vitamin C content nito na mas mataas pa kumpara sa orange fruit. Bukod pa rito, ang pagkain na maanghang ay nakatutulong rin na makapagpabawas ng timbang at mapigilan rin ito ang pagkakaroon ng heart disease at diabetes. Ayon naman sa Healthline, nakatutulong rin ang spicy foods sa pagpapabilis ng ating metabolism at mapabagal ang ating appetite. Lumabas rin sa pag-aaral ng Harvard and China National Center for Disease Control and Prevention 2015, ang pagkain ng spicy food ng 6 hanggang 7 beses kada linggo ay nakapagpababa ng mortality rate ng 14%. Ngunit paalala pa rin ng mga eksperto, lahat ng sobra ay masama pa rin. Mayroon pa ring epekto sa ating katawan kung masobrahan sa pagkain ng mga maanghang. At ang susi nga sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan ay ang pagkakaroon ng balansing pagkain, regular na ehersisyo at pagkakaroon ng sapat na tulog. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ.
Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Oras, Miss Thea. Ganap ng alas 4:37 ng hapon. Standby sa ating mga reports. Standby Congressman Suntay. Abay, Malacanang muling dumistang sa usapin na impeachment complaint case laban kay VP Sara. Aba, sabi naman sa House Committee on Justice, abay, tuloy daw ang impeachment hearing kahit hindi sisipot ang vice-presidente. Allah, si Senadora Risa Ontiveros nagalit na rin. Congressman Bong Suntay ng Quezon City dapat mag-sorry sa kanyang kabastusan. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, aba, itong si si Kong Bong Suntay, ha? Abay, gusto yatang gayahin ang dating Pangulong Digong Duterte. Bastos ako, walang hiya ako, bastos ako, walang hiya ako. That is a freedom of expression. Babalikan natin ang detalye na mabalitang yan. Standby sa ating Ninong ng Bayan. Sa kanyang pamimigyan naman na Aguinaldo sa Malabon City. Standby, Noche Kakasi, standby sa ating mga reports. Let Narciso mula sa Malacanang, Mil Kirigonan mula sa Kamara, Raymond at Paas mula sa Senado. Oras, Miss Thea. Ganap ng alas 4:38. DCRH number 1 Na naman! sa Metro Manila. Pati rin. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Abangan this Saturday. Balikan ang pagbabalik Pinas ng Wherever You Will Go Hitmakers matapos ang halos isang dekada. At kilig moments sa Clarabelle fan meeting ng Thai GL Stars na sina Mabel at Pang G. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Time. Oras sa Miss Teya. Ganap ng alas 4:41. Bago ang ating mga reports at Ninong ng Bayan, abay batiin mo natin ang mga ito, Miss Teya. Baka may pahabol na pamerienda. Oy, happy birthday yan. Happy birthday kay Phil Cruz, ang ating director sa DCRH drama. Anching, alam bang pamerienda si Phil? Ha? Waiting pa kami. Yes, at saka si Romulo Caralipio. Ayan, happy birthday. Tita Morley. Aka Morley Alinio. Ayan. Oy, Mayor Junjun Inares sa Antipolo, happy birthday. Oy, mga brethren ha, sa Bureau of Customs, baka hindi nyo alam ha. Oy, mga taga-customs, batiin si yung mga travelers dyan. Si Berworshipful JM Puno, happy birthday idol. At ganoon din, daming birthday celebrant sa TM Kala Masonic Lodge. Abay, kuyang Rolly Masangkay, ayan. Birthday din ngayon ni Berworshipful Relly Salvador. Berworshipful Dante Balbas at Kuya Romer Lusada. At happy birthday pala ni ate ngayon Kuyang Abula Makabato ha. Ayan. Kaya lang Ramadan kaya walang blowout si ating Hasmin Tamanong Makabato. Ayan. Pero binabati pa rin ang kanyang dating boyfriend na si Abul Makabato. Si Kuyang Agagising Lukman. At happy birthday din kay Berworshipful Joseph Norman Velarde, ang konsehal ng HN City Nueva Ecija. Binabati ni Berworshipful Attorney Orlando D. At mga nobility sa Katimugan Shrine Club, may panawagan ating Noble President Randy Otobot Lau. Ayan. Reminder sa stated meeting mamaya. At congratulations muna sa mga ongoing na public installation ngayon na mga brethren natin mga kuyang sa Jose Rizal Masonic Lodge number 22 sa Grand Lodge. Ang kanilang worshipful master Christopher Jude Yu Kwe, Senior Warden MacDonald Abe, Junior Warden Neil Louis Yucarisa, at ang kanilang guest of honor and speaker, ayan, past Grand Master General Tomas Guntang Rentoy III. Binabati ni Berworshipful ang pinakamagaling na musical director, Kuyang Robin Go. Ang galing-galing yan. At hatawin natin ang mga reports, pero narito muna ang Ninong ng Bayan na Miss Teya. Naabangan nila yan, lakay. Nasaan ba ang Ninong ng Bayan sa Mamigyan Aguinaldo ngayon? Tawagin mo. Nasa Carismaville, Barangay Paghulo, Malabon City, si RH27 Noche Kakas para sa ating DZRH Malakas promo kasama ang MX3. Ito na ang ating winner sa Malakas promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Bago na yung tawagin si Noche, ayan, baka hindi mag-blowout ito. Birthday din pala ni Noble Pong De Leon, mga brethren, ha? Ayan si Masi Payumo at belated happy birthday kay Supreme Court Justice Joe Lopez. Ninong ng Bayan, Noche Kakas, sino ang maswerte ang bibigyan mo na Aguinaldo ngayon? Lakay, Miss Teya, isang maswerte, tambay pero marunong magmasahe. Ang talagang sinugod tayo dito sa isang subdivision sa may Barangay Pangulo, Lungseda ng Malabon. Tawagin agad natin, Lakay, busy sa panonood, suki-suki talaga ng DCR. Ano po pangalan nila? Si Rick Fabricas po. Matagal ka nang nakikinig ng DCRH. Matagal-tagal na rin po. Ayan, sino yung mga kilala mo sa DCRH? Si Deo Macalma po sa umaga. Saka si Sister L. Si Sister L, ha? Po. Ayan. Nakikinig din po. Kahapon nakikinig din po ako. Ano pa? Si Ma'am Teya. Anong pangalan niya na check? Attendance check.
to ah. Ano pangalan? Deo Macalma po at Hindi, ikaw. Ang pangalan mo, kuya? Rodriguez po. Si Rick. Bong Suntay? Ay! Kahawig na kayo. Kahawig eh. Oo. Bigyan mo na Amerikano si kuya. Kahawig na ni Bong Suntay eh. Dahil kahawig ka ni Congressman Bong Suntay, meron ka kagad na 1,000 pesos. Ayan. Salamat po. Ayan. Walang anuman, kuya. Ayan. May kasama pa yan. Relax ka lang. Siyempre, meron pang kasama. Ayan, pakita natin na kayo ating endorser, ang MX3. Ayan. Sexy naman ang dancer mo. Ay, sorry. Nako, lakay ah. Ingat ha. Oo. Magalit ang Month. Lagi na rin natin yung ating medium component, yung Astron, ang official registered partner ng DCRH, alagang Astron, alagang maasahan. Ayan. Sino naman dyan? Ayan. Sir, salamat po Salamat po, Carson. Walang anuman, kuya. Ayan. Bago yan ha. Next time may vitamin E ka pa. Tsaka chichirya. Meron pa tayong dancer ng DCRH. Ayun. Ayan. Paano na ito ng mukha eh. Right, DCRH t-shirt. At siyempre, tuwing tag-ulan, tag-init, kasama mo ang DCRH payo. Bigyan mo ka para kay Mrs. Ayan, Umbrella. Ano masasabi mo sa DCRH? Ayan. Maraming salamat po sa DCRH. Ngayon, mula noon, DCRH. Aba, Noche, para ma-appreciate ni Kuya Bong Suntay yung payong, ayan, tataka Rolls Royce yan, ayan, buksan mo nga, ayan, ipakita mo, buksan mo, ayan, buksan mo yung payong para mainit ang panahon eh, ayan, buksan nyo, ayan, para hindi, DCRH. ayan, ang ganda-ganda, ayan, Gumagana talaga. gumagana, ayan, tatak Rolls Royce yan, ayan, Pwede na kumantala kayo ng Singing in the Rain. Ayan. Wow. Diba? Ganda. Sana umulan sa pagkanta mo, Noche. Okay nga Rod, Noche. Congratulations, Kuya. Kuya Rick, congratulations daw, sabi nila kay. Okay, para naman sa mga gusto pang manalo ng DCRH 1,000 pesos, ay manatiling nakatutok sa DCRH, malay nyo naman kayo ng susunod na winner sa aming DCRH Malakas Promo kasama ang MX3. Dahil dito sa MX3, dito tayo believe. Ayan. Ako naman si Aris sa 27, natiras para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas at Kuyang Rick Suntay. Ayan. Ay, hindi man, ano pilihan din niya? Di ba, Suntay? At siyempre, hindi lang si Kuyang Rick ang mananalo ngayon. Meron pang mananalo sa ating Kring Kring Panalo Promo Mistea. Kring Kring. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring Kring na! Ayan, tawagan mo, Miss Thea, ang ating Kring-Kring winner kung masasagot niya ang ating tanong. Galing sa Pangasinan, si JL Grace Olermo. Magandang hapon. Magandang hapon. po. Ay, naimbag nga malam, Grace, Ilocano, Panggalatok. Bulinaw po. Bulinaw. So, anong Bulinaw? Panggalatok ka. Oo, ayan. Okay, ang tanong ko, Grace, ayan, sino ang kongresista ng Quezon City na binabansagang bastos dahil sa kanyang comment kay actress Anna Curtis? Si Congressman Bong Suntay. Ang galing-galing mo talaga, ate. Updated ka sa ating mga issue. Congratulations. Ayan, updated si Ate Hael Grace Olermo ng Pangasinan. Bulinaw, Oo. Pangasinan. Congratulations sa Ate Grace. Muchas gracias. Hatawin na natin ang mga report. Malacanang muling dumistansya sa usaping impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Aris 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Wala pa si Let. Sinong ready? Si Manang Milky, ready na ba? Ayan. Impeachment hearing ng House Justice Committee itutuloy. Kahit hindi na po sisipot si Vice President Sara Duterte Carpio.
Aris number 12, buhay pa si Congressman Bong Suntay. Baka nagpakain daw sa Lungpalakay. Ayan. Manang Milky Riconalpis kami. Milky, impeachment muna tayo. Lakaya may 10 araw si Vice President Sara Duterte para tumugon sa House Justice Committee matapos ideklarang sufficient in substance ang 2 impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay Batangas Representative Jervil Luistro, chair ng komite, tuloy ang gagawing hearing kung may probable cause ang mga reklamo laban sa Vice Presidente. Kapag no-show sa mga hearing, ibig sabihin lang ayon kay Luistro, tumatanggi si VP Sara sa lahat ng mga alegasyon laban sa kanya, pero hindi daw ito makaka-apekto sa pag-usad ng hearing. Narito si Bulacan Representative Jervil Luistro, ang chair ng House Justice Committee. If she doesn't file an answer, that is considered as a denial of all the allegations contained in the complaint, and the Justice Committee will simply proceed to hearing these impeachment complaints. Sa pagpapala kay Tea, baka April 8, sisimula ng hearing ng komite kung merong probable cause ang impeachment complaints laban kay VP Sara. Sa resulta ng sufficiency in substance, pareho nakakuha ng 3rd and 4th impeachment complaints ng botong 54 ang pabor, isa ang tutol na si Quezon City Representative Bong Suntay at 0 ang abstain. Samantala sa kanyang statement, Lakay, hindi kinagulat ni Davao Representative Paulo Pulong Duterte ang resulta ng impeachment complaints laban sa kanyang kapatid na si VP Sara. Sa resulta ng botohan, inakusahan ni Duterte ang Kongreso na ginagamit umano ang institusyon para sa kanilang political interest. Pinuri naman ni Duterte si Quezon City Representative Bong Suntay na ngayon ay paborito nila kay naninigan at tumatangging magpa-pressure sa nakararaming miyembro ng Kamara. Si Suntay lamang ang tanging tumutol sa sufficiency in substance ng 2 impeachment complaints laban kay VP Sara. Sa impormasyon namin yun, Nakay at Thea, mukhang merong nagsasampa rin ng impeachment complaint, ng ethics complaint pala, laban kay Congressman Bong Suntay. So ito inaantabayaran natin kung anong grupo ito. Pero Nakay at Thea, definitely ito ay grupo na mga kababaihan. Gabriela yan. Ayan. Yung... Hulaan mo agad, Lakay. Siyempre naman. So abangan natin Manang Milky. Pati si Manong Speaker Boji D, ha? May statement siya rito, ha? Statement din. Ang sabi ay, as we observe Women's Month, we reaffirm our commitment to uphold the dignity, safety, and equal voice of women in every space, especially within the halls of Congress. Respeto, suporta at taus-pusong pagkilala ang handog natin sa mga kababaihan na kabalikat ng Kongreso sa pagsusulong ng pagbabago at kaunlaran. Ito pa, mabigat dito, sabi naman ng Milky. We are lawmakers. Yes. Bigat niyan, ha? Our words carry weight. Responsibilidad natin na bigyan ng paggalang at proteksyon ang ating mga kababaihan. Bigat napakaganda ng statement, Lakay, para sa Women's Month. Yes. Officer and a gentleman. Correct. Very gentleman yung mensahe, Lakay. Hindi katulad ni Bong Suntay. Ng umaga, Lakay at Thea, bago magsimulan yung hearing ng Justice Committee, nag-sorry naman si Congressman Bong Suntay, pero may ano pa rin eh. Kaya lang yung sorry niya, hindi mo daw ramdam. Hindi mo ma-feel na totoo. Ayan, parang pilit. Parang sinabi niya, ang dami-dami niya daw sinasabi sa mga hearing, maganda yung punto niya sa hearing ng Committee on Justice. Ang sabi niya nga sa amin na nakaharap yung buong misa. Yung Ann Curtis lang ang nire-report nyo, ang gaganda-ganda ng mga sinasabi ko sa hearing. Yun yung sabi niya. So, parang hindi mo ma-feel yung sinceridad ng kanyang paghingi ng tawad. Hindi lamang kay Ann Curtis, kundi sa mga nasabi niya patungkol sa kababaihan. Okay nga, Rod. Abangan natin kung sino magsasampa ng complaint sa Ethics Committee laban kay... Hulaan mo na kanina, Lakay. Ganun ba? Yun na yun. Gabriela, ayan. Sina Lisa Masa, ayan. Sina Maitag...
Sino nga ba yung mga naunang Gabriela? Wala na pa yan. Bata pa ako nun lang. Wala. Okay nga Rod, maraming salamat Manang Milky. Ganda mo lakay at Sister El Toloytea. Ako si Neil Gregorio nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky. Sandali lamang Let at hatawin na natin itong hot issue of the day. Ayan. Hindi pinalampas ng pamilya ng actress na si Anna Curtis ang kontrobersyal na pahayag ni Congressman Bong Suntay ng Quezon City. Ayan. Superman pa naman ang tingin sa kanyang sarili, ha? Ang pag-alma ay pinabot ng ina ni Anne sa pamagitan ng Facebook post. Deretsang, bigat naman nito, Miss Let. Deretsang sinabihan ni Mrs. Carmen si Suntay na sick man. Wow! May problema sa pag-iisip. Naku po. Kahit ang kapatid na si Jasmine Curtis ay nagbahagi din ng kaparehong saloobin. Ayon kay Jasmine, ang mga kaparehong offensive remarks ng kongresistang si Suntay ay hindi dapat ipinagwawalang bahala, lalo na kung ang pahayag ay mula sa isang opisyal ng gobyerno. Patay tayo dyan. Binanatan nga rin lakay ng Philippine Commission on Women ang anilay sexist at objectifying comments ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay kay Ann Curtis. Bunso dito iginiit ng komisyon na magkaroon ng agaran at unqualified public apology si Suntay sa kanyang ginawa sa hearing sa Kamara. Sa Facebook post ng komisyon, sinabi nilang dapat taos sa puso ang paghingi ng tawad ni Suntay at hindi yung nagsorry lamang dahil mayroon siyang nasaktan sa kanyang mga pahayag. Bukod sa apology, hiniling ng PCW na dapat ay sumailalim si Suntay sa gender sensitivity training, gender fair communication at values formation training. Ito'y para lubos umanong maintindihan ni Suntay ang pinsalang dulot ng pag-normalize ng sexual objectification. Nanawagan din ng PCW sa House Ethics Committee na umaksyon alinsunod sa itinakda ng RA 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Eto pa, sandali lang mga Let para related to mga balita natin. Aba sa Senado, si Senadora Risa Hontiveros. Sinabihan si Kong Bong Suntay na dapat mag-sorry sa kanyang kabastusan. Talaga, kabastusan ang term, ha? Aris number 28, Raymond Advance, please come in. Raymond. Mayor Miss Tea, hindi dapat hinahayaang maging normal ang kabastusan. Ito ang mensahe na ipinarating ni Senador Risa Hontiveros kasunod ng kontrobersyal na pahayag ni Congressman Jesus Manuel Bong Suntay sa hearing ng House Committee on Justice hinggil sa actress na si Ann Curtis. Ayon kay Hontiveros, dapat mag-sorry si Suntay sa actress dahil walang lugar ang kanyang pahayag na kababahala para sa senador dahil patuloy na ginigit ng mambabatas na walang mali sa kanyang sinabi. Ipinaalala nito kay Suntay na sa ilalim ng bawal bastos law na kanyang inakda ay may parusa ang gender-based harassment. Sabi ni Hontiveros, ngayon na ipinagdiriwang ang Women's Month, paalala ito ng paglaban para sa dignidad ng mga kababayan ay isang tuloy-tuloy na proseso at huwag gawing normal ang kabastusan. Umanya ng matinding batiko si Suntay ng kanyang ginawang ehemplo sa hearing ng Kamara ang kanyang pagnanasa sa actress na si Ann Curtis. Ito si RH20, Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, yung mga imagination huwag nang inilalantad sa Kongreso. Correct. Some thoughts lakay should be kept in the mind na lang, di ba? Hindi na sinisabi. Keep it to yourself. Zip your mouth. Ayan. Ayan na. Pati sa Malacanang may reaction din, Let, di ba? Nagsalita rin si Auntie Claire, Yusek Claire Castro, At kinundi na rin, binatikos din ang statement ni Congressman Bong Suntay. May report si Let Narciso tungkol dyan at kaugnay din sa impeachment laban kay VP Sara. Aris 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, maaari daw yung pumasok sa paglabag sa batas. Ang paglalantad at pagmamalaki sa publiko na
ng malaswang pagpapantasya laban sa isang babae. Yan yung pahayag ni Palace Press. Malaswang pagpapantasya. Oo, lakay. Kaya Ayan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kung ang pag-iisip ay nananatili lamang sa utak o sa puso ng isang tao, hindi ito maituturing na krimen. Pero kapag ibinulala sa ipinahayag sa publiko laban sa isang partikular na babae, maituturing na itong sexual innuendo at maaaring saklaw ng Safe Spaces Act. Ginawa ni Castro ang pahayag kasunod nga ng statement ni Congressman Bong Suntay tungkol sa aktres na si Ann Curtis. At kung siya ba ay na-offend bilang babae, sabi lakay ni Yusek Castro, nasaktan siya para sa lahat ng kababaihan. Hindi daw kasi dapat ituring na karangalan para sa isang babae ang maging paksa ng malaswang imahinasyon na ipinagmamalaki pa sa publiko. Yung impeachment, anong... Yung sa impeachment, lakay... Teka muna, may voice clip ka ba ni Madam Claire tungkol kay Bong Suntay? Hindi ko na... di mo na i-cue. Sige. Okay, si impeachment na lang. Ano ang sabi ng Malacanang? Hindi daw na pag-uusapan sa Malacanang ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Lalo't abala si Pangulong Marcos sa... abala siya lakay. Marami siyang ganap. Tuloy na naputol. Di ba maraming ganap daw sa Malacanang lakay? Kulang ka ng ano lang yan, kalamansi lang yan, let, tsaka isang kutsarita ng emperador. Isang shot lakay. Isa pang report na Miss Thea, si Edniel. Edniel, 2 pang biktimang kasama ng estudyanteng namatay sa hazing sa Cavite pinalalantad ng Philippine National Police. Idetalye mong balitang yan, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Nanawagan ng Philippine National Police, Lakay at Isaya, sa 2 pang kasamahan ng nasawing maritime students sa Dasmariñas, Cavite upang lumantad at ikanta ang naranasan din nilang hazing. Ginawa ni PNP spokesman, Police Brigadier General Ralph Tanyo ang pagkalampag sa Camp Crame matapos matukoy ang 21 sangkot umano sa marahas na initiation rites ng isang fraternity sa Philippine Nautical and Technological Colleges o PMTC. Sabi ni Tanyo, makatutulong ang kanilang salaysay upang mapagtibay ang kasong paglabag sa anti-hazing law na planong isang palaban sa mga salarin. Ura ng ibinunyag ng Cavite Police na siyam sa 21 ang itinuturing na primary suspect o may direktang partisipasyon sa hazing. 3 naman sa siyam ang nakuna ng CCTV na nagatid sa bugbog saradong 19 anyos na estudyante sa General Trias Medical Center noong Marso 1. Isa sa 3 ang sumuko na sa otoridad at nasa kustudiya ngayon ng General Trias Police. Batay sa resulta ng autopsiya, severe blunt force trauma to the lower extremities ay kinasawi ng biktimang nakitaan din ng sile sa kanyang ari. Pero bukod sa namatay, 2 pa pala na sinasabing neophyte na dumaan sa parehong initiation rites. Pakinggan natin si General Duanya. So inihikayat po ng Philippine National Police yung 2 po kasama ng biktima na makipag-ugnayan sa Philippine National Police para po magbigay ng kanilang sariling pensyon o pwede po para po tuloy-tuloy yung investigation natin at papailan natin ng tamang kaso ugnayan ng Republic Act 053 yung anti-hazing po na nabanggit sila. Ang tinig ng PNP spokesperson. Ako si Edniel Parrosa, Lisa Rage. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala sa report ni Val Gonzales, 100 million fuel subsidy para sa mga kwalipikadong magsasaka at mangingisda sa bansa. Handa na ipamigay ng Department of Agriculture. Galante ang Secretary Kiko Chula Orel. Val Gonzales, balikan natin si Let. Ayan. Okay, sandali lamang, Val. Okay, Miss Let, continue. Ayan. Kaya hindi daw na pag-uusapan sa Malacanang ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte, lalo't abala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kanina nga, idineklarang sufficient inform ng House Committee on Justice ang 2 complaints laban sa Vice Presidente. Sa press briefing, muling iginiit ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi makikialam si Pangulong Marcos sa anumang itinatakbo ng reklamong impeachment laban kay VP Sara sa Kongreso. Ayon kay Castro, ang tanging posisyon ng Pangulo sa issue ay masunod ang proseso sa pagtalakay ng impeachment at mapanagot ang mga dapat managot batay sa mga ebidensya. Ito si Lep Narciso para sa DZRH
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Alet. At narito na si Val Gonzales. Val, magkano nga per farmer at bawat fisher folk? Val Gonzales, please come in. Mayor, anumang araw ay handa na ang 100 milyong pisong halaga ng fuel subsidy na ipamigay ng Department of Agriculture sa mga magsasakat mangingisdang maapektuhan ng kabuhayan dahil sa napipintong krisis sa langis sa buong mundo. Ito ay kay Agriculture Assistant Secretary Arnel Dimesa ay tugon ng gobyerno para matulungan ang mga pawang nasa sektor ng agrikultura kasunod ng pangambang lalala pang epekto ng bakbakan sa Middle East sa pagitan ng US-Israel laban sa Iran. Kabilang sa mga benepisyaryo ay ang mahigit 14,000 magsasakat mangingisda mula sa 16 na rehiyon sa bansa. Sabi ni Dimesa, hahatiin para sa mga farmer at fisher folks ang 100 milyong pisong pondo na inilaan ng DA mula pa sa 2025 budget ng ahensya. Sa ngayon, ani Dimesa ay inihintay na lamang ng DA yung listahan ng mga kwalipikadong benepisyaryo mula sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Batay sa record ng DA, pinakamarami sa mga benepisyaryo ay mula sa Region 5 o Bicol Region na sinundan ng Region 2 o Cagayan Valley, habang pinakamababa o mas makakaunti naman ang bilang mula naman sa Region 4B o Mimaropa at Cordillera Administrative Region. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. 11 local officials mula sa Bulacan ang stranded ngayon sa Dubai dahil sa patuloy na gulo sa gitnang silangan. Kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla at sinabing ang mga vice mayor mula sa Bulacan ay meron namang kaukulang travel authority. Ayan, narito si DILG Secretary John Vic Remulla. Ng mga LGU officials sa Dubai at sa kalagitnaan po nito nangyayari at naipit po sila doon sa pera. Umalis sila Wednesday last week. May travel authority naman, mga vice mayors from Bulacan. Parang labing-isa sila eh. So ngayon, stuck sila sa Dubai. Official yun, official? Hindi. Personal capacity sila po. Personal capacity. Pero yung isang mayor na stranded, wala daw travel authority. Hello? Sino ba yan? Sino siya? Nako, talagang kinukuyog si Congressman na Bong Suntay. May panawagan na rito, Miss Thea. Anong sabi, Lakay? I-boycott daw yung mga taxi ni Bong Suntay, ha? Ayan na. Kanya pala yung basic taxi. Ayan. Siya ang owner niyan at merong 1,200 units. 1,200 units? Wow! At yan ang kaban natin palatuntunang break time. Standby James Galangay, Millie Borja, and Angelica Cosme sa Balansyadong Balita. Dami natin mga balita ngayon, Miss Thea, ha? Ayan. Ang init, ang dami ring nag-iinit ang ulo, Lakay. Katulad na lamang ng mga magagandang kababaihan na sina Michelle D, Samantha Pandillo at Rian Ramos. Hindi law sila personal na harap sa NBI, sa investigasyon. Bahala na ng mga abogado nila. Ayan. Okay. At yan, ang kabuhan natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Magkano, Lakay? Ha? Oo nga pala, ha? Ayan, naku, tumataas ang sabi ng ating business correspondent. Ang mahal na ng diesel, Lakay. Mr. Michael is my guy. Ang palitan ng dollar ngayon na Miss Thea, 58 pesos and 57 centavos. Ayan. Samantalang kahapon, 58 pesos and 43 centavos lang. Ay, naku, kaya itago mo yung dollar at tataas pa yan, Miss Thea. Pambili na lang natin ng diesel, Lakay. Ako po si Deo Macalma. Thea Petro Corpuz. At susunod na Balansyadong Balita, Henry Uri at Miss Kay, Karen Oyong. Oras, eksakto. Alas 5:10. Oras ay hatid sa inyo ng Sleep Laboratory. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial